Ayun mga ka-basic, so isang video po ulit tayo ngayon. Bali ang episode natin ay tungkol naman kung paano natin isi-secure yung ating Active Directory. So ang title ng ating video ngayon ay Security Best Practices na ginagawa ng mga IT Administrator o kaya System Administrator para sa kanilang Active Directory o kaya domain. So naituro ko na sa inyo from uh, Hyper-V, paggawa ng virtual machine, pag-install ng Active Directory. Ngayon, ang kailangan natin gawin naman ay kung paano natin siya isi-secure sa mga... Kasi online, may internet to eh. Kung pwedeng ma-access sa labas, pwedeng sa network nyo mismo, pwedeng ma-access ng kung sino lang. So, number one, kailangan natin siyang i-secure para kumbaga yung peace of mind natin bilang IT ay sure tayo na walang ibang makapasok sa ating server o kaya sa ating domain. So ngayon, ang tinuturo ko kasi sa inyo ay hindi lang ito practice, hindi lang ito demo. Kumbaga, kapag natapos nyo to, itong part by part na ginagawa kong tutorial, ay kayang-kaya nyo nang mag-manage ng isang network o kaya Active Directory sa inyong kung saan man kayo nagtatrabaho o kung may sarili man kayong business or kung student kayo na gusto nyong talagang uh, mahasa yung sarili nyo sa paggawa ng mga ganitong bagay bago kayo mag-apply ng trabaho. So, itong ginagawa kasi natin ay talagang ano siya, uh, pwede na natin i-apply sa real world business. Kumbaga, pang ano na siya, pang actual production na server. So, ngayon, ang unang kailangan natin gawin ay i-rename natin yung administrator account ng Active Directory. Kasi, ipapakita ko muna sa inyo. Punta tayo sa Active Directory, Users in Computers. So, sa users, kung mapansin nyo, meron ditong account na administrator. So, itong administrator na to, ito yung built-in account na ginagawa ng sa Windows mismo. Kumbaga, ito yung built-in account na naki-create kapag nagko-configure tayo, kaya nag-install tayo ng OS. So, ngayon, ang account niya, pag ni-right click natin, makikita mo yung sa properties, account, ang login name kasi niya ay administrator. So, itong administrator na to, ito yung gusto kong mawala. Kasi, kumbaga, common users na yan eh. Common user account yan. Pero yan yung pinaka main administrator. So, ngayon, tatanggalin natin siya. So, i-close ko muna to. Para matanggal natin siya, pupunta tayo sa tools. Tapos, open natin yung group policy management. So ngayon dito, kung napansin nyo, meron tayong domain. Under ng domain ay yung ating company. May company.net yung ginawa nating nung naggawa tayo ng Active Directory. Tapos, i-click mo lang yung default domain policy. And then, ito pwede mo lang i-check to para hindi na siya lumabas ulit. Tapos, kung mapansin mo dito, hindi pa siya naka-enforce dito sa ating domain. So, i-right click mo siya, click enforce. Ayan. Tapos, balik ka dito sa default domain policy. Right click mo siya, tapos edit. Ayan. Lakayan lang natin ulit. Tapos, ito, i-drag natin kahit hanggang dito para lumawak yung kabilang space. So, ngayon, under ng computer configuration, meron ditong policy. Policies. Ayan. Tapos, click mo ulit yung Windows settings, security settings, tapos, local policy, tapos, itong security option. Ayan. So, under ng security option, pupunta tayo dito sa kabilang side. Makikita mo dito yung account, rename administrator account. So, naka-not define pa siya. So, ang gagawin natin, i-right click lang siya, properties. O kaya double click lang. So, ang makikita mo ay ito. Tapos, explain. So, pwede mong basahin dyan. Yung explanation ng settings na to. So, proceed na ako dito sa security policy settings.
I-define lang natin, click lang natin tong define, tapos ilalagay natin dito yung ating magiging username. Kunyari, ang gagawin ko ay HOO Basics. So, ito na yung pinaka magiging administrator account ng Active Directory na to. Ito, o kaya itong PC na to. Tapos, i-apply ko siya. And then, okay. So, kung napansin nyo, it's OO Basics na. So, ito, napaka-importante nito na isusulat natin kung for production yung ating server. So, napalitan ko na siya ng account. Tapos, ang gagawin ko ay i-close ko muna. Teka lang, at malulubat. Okay, so after natin siyang ma-reconfig, ipapakita ko sa inyo, babalik tayo dito sa tools, tapos Active Directory Users and Computers. Titingnan natin itong administrator na to kung ang login name niya ay administrator pa rin. So right click, Properties, Account. So ngayon, ibig sabihin, ito na yung login ng ating computer. So kapag log out tayo, for example, eto, sign out. So, hindi na siya administrator. Kapag try natin mag-login, ayan, password is incorrect, try again. So, ibig sabihin kasi, napalitan na natin yung username. So, ang gagawin mo, pupunta ka dito sa other user, itatype mo yung HOO Basics. Tapos, yung dating password mo. Ayan. So, login. So, ngayon, pumasok siya. Hindi na siya... Pumasok siya. Hindi na siya administrator yung account. Kumbaga, balik tayo dito sa Active Directory Users and Computers. Pag pumunta ka sa administrator, ang account niya ay hindi na administrator, kundi HOO Basics na. So, to rename, pwede mo rin naman siyang i-rename. Ayan, pwede mo naman, kunyari, so, yes. So, ito na yung magiging logon name, ayan. Ito pwede naman natin gawin dito. So, pwede siyang ganyan. Or pwede niyo naman ng ano to, iwanan as blank. So ako i-okay ko siya. So mapansin niyo wala na yung administrator, di ba? So tatry ko siyang i-log out. Sign out. Ayan, tapos magla-login ulit ako. HOO Basics na. Tapos yung aking dating password. So, ang lalabas, hindi na administrator, kundi HOO Basics. Tapos, yun na, yung nakita nyo kanina. So, ito, HOO Basics. So, hindi na siya nakaunahan kasi yung administrator. Tapos, pangalawa, kailangan natin i-restrict itong administrator na to sa buong network. I mean, dapat kailangan natin siyang i-restrict doon sa remote. Or kaya hindi siya pwedeng i-access through network. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-remote. Kunyari, medyo magulo, no? Kunyari, yung ating account na HOO Basics ay hindi mo na siya pwedeng i-access doon sa mga ibang computer para i-remote yung server.
malalagin mo lang siya dun sa physical server. O kaya kung virtual machine yung gamit nyo, malalagin mo lang siya gamit dito sa host PC. Hindi mo siya pwedeng i-login na naka-network. So ngayon, para magawa natin yon, punta ulit tayo sa tools. Tapos, group policy. Tapos, default, edit. Lakihan ulit natin. Under ng computer configuration, policy, Windows settings. Tapos, security settings, local policy, user rights assignment. So, dito, hanapin natin ngayon yung deny access to this computer from the network. So, kung medyo naguguluhan kayo, ang ibig sabihin kasi nito, ayan yung explanation niya. So, ang pinaka-explanation kasi, kung familiar kayo sa remote desktop, itong PC na to kasi, pwede siyang, kumbaga itong server na to, pwede siyang i-remote from another computer. Kumbaga, kung kunyari ako yung IT, nagko-configure ako, hindi ko kailangan pumunta dun sa physical server para mag-configure. From desktop na ginagamit ko, pwede ko siyang i-remote. Ngayon, very convenient kasi yon sa IT, pero very convenient din yon sa mga, sabi natin sa hacker o kaya sa mga may balak na hindi maganda sa ating network. So, para ma-avoid lang yon, kasi yung administrator account kasi na yon ay, kumbaga, yun yung pinaka-user na may access sa lahat. So, ang gagawin natin, i-disable natin siya o kaya i-deny natin siya na magamit sa network. So, ngayon, sa security policy, i-define natin siya dito. Tapos, add users and or group. So, i-browse lang natin. Ngayon, hindi na administrator kasi it's OO basics. So, check name. So, itong account na to, kasi yan yung account na, kumbaga, super admin, kung tawagin ng iba. So, ilalak na natin siya na hindi siya pwedeng gamitin sa net, na nakakonect sa network. Okay, so, in-apply natin yan. Okay. So, ngayon, may nakadefine na dito na isang account na hindi pwedeng ma-access through network. So, kung gusto nyo dagdagan, properties nyo lang, tapos add users lang kayo. Kunyari, may mga ibang account pa kayo na gusto nyong i-block sa network na hindi pwedeng makalogin through remote desktop o kaya kung anumang klaseng remote ang ginagamit. So, ibig sabihin, kung magko-configure tong user na to, itong administrator na to, kailangan nandun siya sa physical server. So, medyo hassle yon sa administrator kasi kailangan niya pumunta sa physical. Pero, ang kagandahan kasi doon, secured yung inyong server. So, ngayon, para ma-resolve yung issue na to, so, tapusin muna natin yung configuration. So, hindi pa yung nagtatapos dahil na-add mo siya. Ang susunod na gagawin ay type natin ito, CMD sa run command. Tapos, gp update /force. Enter nyo lang. Ito, lagi nyo gagawin to kapag nag-create kayo ng settings sa group policy. Or, ang pinaka pwede nyo gawin, ayan, so successful, ibig sabihin okay na. Pwede natin siyang tanggalin. Ngayon, ang mangyayari kasi, kung hindi nyo gagawin yung GP update, ang gagawin nyo para take effect yung ginawa nyong settings sa group policy, gagawin nyo, i-restart nyo yung server nyo para medyo hassle nga lang yon para mag-take effect yung settings. Pero medyo hassle yon. So, ang gagawin nyo, GP update na lang. So, next ay ang gagawin natin, i-close na natin to. Close na natin.
So since nga 'di ba na nilimitahan natin yung paggamit doon sa administrator account, ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng isang account na pwedeng mag-install, pwedeng kumbaga parang administrator din, pero dedicated lang siya para sa mga users o kaya para sa mga IT na kailangan mag-access dito sa server. Pero ang kagandahan, hindi siya full access. Kumbaga may limitation pa rin. So gagawa tayo ng users dito, Active Directory pa rin. Tapos under ng users, dito pwede kayong gumawa ng organizational unit. So yung OU na yon, sa next tutorial natin, dun ko ituturo sa inyo kung anong purpose nun. So ngayon gagawa muna tayo ng user sa loob ng dito lang sa normal user, sa users list lang. Gagawa tayo ng new users. Kunyari, IT O1. So, last name niya, hindi na natin lagyan. Pero kung gusto niyo lagyan, last name okay lang. So, ang magiging login niya ay IT O1. Ito 1, parang pangit. IT O1. Tapos, next lang. Ang mapansin niya ito, yung login, nag-iiba. Next, tapos ang password, so sa password kailangan secured, never expired, next, finish. So ngayon si ITO1, ito na siya. I-right click natin siya, tapos properties, member of domain users lang siya. So ibig sabihin limited itong account na to. So mag-a-add tayo ngayon dito. So gagawin natin siyang administrator. Ayan. So pwede rin siyang gawing domain admin, domain computers, domain controllers. So gawin natin siyang domain admin. So ngayon, itong users na to, hindi siya built-in account, pero may kakayahan siyang mag-install ng mga software dun sa users na i-connect natin dito sa domain. Kumbaga yung mga workstation. So yung next tutorial natin, yun na po yung magki-create kayo ng kunyari Windows 11, Windows 10 na i-connect nyo na sa domain. Tapos magki-create tayo ng mga users para pwede nating i-login sila dun sa mga PC o sa workstation na. Kumbaga yun na yung gagamitin ng mga users natin. Pero under yun lahat ng ating domain controller. So ngayon, yung pangatlo na security measures natin ay nagawa na natin. Yung may sariling account, si IT. Sila kasi yung pumupunta dun sa mga users kapag may problema, sila yung nagko-config, nag-install ng printers, application, yung mga ganon. So, yun na yung mga users na, kumaga IT group. Tapos, i-close na muna natin to. Ang next na gagawin natin, Active Directory, ay ano pa rin, group policy pa rin, pero i-on natin yung event viewer. So, punta tayo sa group policy. Tapos, ito ulit sa default, edit. Policy, Windows settings, security, tapos advanced audit policy configuration. Ayan, up, arrow down. Tapos audit policy. Ngayon dito sa audit kasi kailangan i-configure natin to, yung account logon, double click ito. O kaya dito kayo sa kabila, click nyo lang yan. Tapos credential validation,
success tsaka failure. I-configure lang natin siya. Kumbaga para masisave yung ginagawa ng user sa event viewer. Tapos account management, computer account management, success, failure. So ito, option nyo na lang to. Pwede nyong i-on ito. Actually, pwede nyong i-on lahat yan eh. Kaso, ang dami nyong babantayan. Account management. Tapos, ayun, yun lang naman. Ito naman, dito na kasi siya eh. Account logon na kasi siya eh. So, another account logon. Ito, pwede rin naman tong i-on na natin. Success, failure. So, ito lang ang pinakatalagang kailangan. Tsaka, account management. Ito, computer account management. Okay, sa account management, meron pa akong isa na ito. Ito yung isa sa pinaka-importante. Kailangan natin siyang i-configure din, success, tsaka failure. Kasi, ito yung kumaga mag-audit ng mga users natin. So, mga users account na ilalagay natin dito siya. And then, close na ulit natin. Close na. Tapos, minimize. Balik tayo dito. Tapos, ang gagawin natin sa run command ay gp update force. So, ira-run ulit natin siya para yung settings na ginawa natin ay mag-save ulit. So, dito kasi para hindi na tayo mag-restart. So, nakita naman natin successfully ulit. So, ngayon, para makita natin yung event, click lang natin ulit siya and then yung ating server manager, tools, tapos hanapin natin yung event viewer. Ayan. So, sa Windows log, security. Under ng security, nandito lahat ng hindi siya pumasok. Ayan, ang daming event. So, ayan. Ito na. Ito lahat ng security audit. So, ngayon, para makita natin siya, i-filter lang natin yung current log. Click mo lang yung filter. Pwede mong i-type yung mga ID number na babanggitin ko. Yung sa event ID na 4624, dito makikita natin yung mga success login. So, ilalagay ko lahat ng ID na pwede nyong tingnan sa description ng ating video o kaya sa comment section kapag sa Facebook kayo nanonood. So, pag in-okay natin yan, lahat ng 4624, lahat yung login. So, lahat ng users na nag-login, lalabas yung log dito. Ayan. So, kung success ba siya, kung saan ba nag-login. So, ngayon, hindi pa natin siya makuha yung saktong event kasi kaka-configure lang natin. So, dapat makikita natin yung users, tapos kung saang computer nag-login. Ayan. So, WinPC, virtual account, so, 12 yan. So, pinaka-latest na event ay nandito. Ayan. So, kanina pa to bago tayo mag-config. So, sa computer na to nag-login. Ayan. So, from day to day, makikita nyo na dito yung log ng login. Kung sino nag-login, kung saang computer, tapos kung sinong user. So, ngayon, wala pa siyang ganung log kasi kaka-configure lang natin. So, ito yung mga security measures na kailangan yung gawin after nyo mag-config ng Active Directory.
So sa susunod po na video natin ay ipapakita ko naman sa inyo yung pag-create na ng mga users, pag-connect ng computer sa ating domain, tapos yung pag-create ng organizational unit, tapos kumbaga yung department, per department, magki-create na tayo noon sa ating Active Directory. So magkakaroon siya dito ng iba-ibang folders at iba-ibang settings na gagawin. So sana ay sundan nyo pa rin yung kasunod na video natin kasi step by step ko kasing ituturo para mas matutunan ninyo, mas madali para sa inyo kung kayo na yung magde-deploy. Susundan nyo lang yung video na to. So maraming salamat mga ka-basic. Sana po ay marami kayong natutunan sa mga video ko at sana ay abangan nyo ulit yung kasunod pa na part ng ating video. So maraming salamat.